Ating apat na clean, kung hindi balance, hindi naka-align, niliwang-liwang din tayo. Yes, ba? Ngayon, bibigyan po natin ng self-evaluation natin sa sarili. Self-assessment. Kayo nakakaalam sa buhay nyo kung gaano po kalakas dito sa aking panalangin, dito sa aking Bible studies, sa aking evangelism, sa aking film. Nakasaan punta tayo rito sa akin. When I watch ano ngayon movie na may sarili siyang prayer room. The war room. Doon ko talaga, when I really cried, sabi ko, Lord, I need to have a special room talaga. So, doon ko buhos na reading, praying, tapos pwede mo sabihin lahat-lahat. So, ayoko na ibang pagpapasok. Kung papasok kayo sa room, magpe-pray lang kayo at magbabasa. So, doon ko nakita talaga na how makita mo yung presence ng Lord. So that's what I did na kaya lang yung nagbagyo, so pero pag God willing magka-second floor ka, I need to have gawa ko ulit yung doon ko talaga na so parang pwede na hindi tayo magiging prayerful. In our church na actually to say it honestly sa inyo na dati medyo malaki kami, ngayon medyo kumonti kasi there are times na we need to stand up what is right. So kung may mawala man, kung tama naman yung ginawa ko, I know that God will feel it, talaga. Kasi mahirap i-favor natin na hindi tama. Tapos, so parang mahirap yun. So we still feel happy na kami lang. Then we try to see na yung sabi nila yung marites is very hard. So, kumbaga dito sa amin, we just keep quiet. Yung parang hindi kung anong problema sa church, hindi namin nilalabas. It's just within us. Turuan din namin yung sarili. Kasi mahirap kasi sa So, we see how God worked it out talaga. So, kasi yung testimony is very important sa Christian life natin. Wherever you go, kaya nga sabi ng Lord, you're the salt, you're the light. So, dapat sa pagtotoo natin na magbibigay tayo ng flavor sa Kanya. So, kung sino man yung kasama natin, tama, dapat tayo yung magiging blessing sa kanila na we don't have to influence them. So, nagpapasalamat na ako na for how many years na kami dito. And we love this church very much na pero alam ko someday mag-grow pa rin kami na andyan ang Panginoon kasi nakikita naman niya yung heart namin. So yun, testimony is very important na we need to be light talaga na kung although sa imperfectness namin hindi kaya nga yun hindi siya pwede buo talaga na meron talaga ups and downs, but then through the ups now we learn something and we grow with Jesus, and sa tulong niya sa amin na we learn to get to know Him better so sa salita naman sa life ko, where I'm working is a Christian school. And then every day we have devotion sa mga bata. I'm handling 5 and 6 devotional. So I must see to it na it's my 15 years na hindi ko palampasin na hindi tatanggap. Although I know it's the Holy Spirit nag-work. So every time I share the Bible story, meron talaga ako invitation and mag-thought-provoking talaga. Kailangan sigurado kayo. Kasi pag hindi genuine yun, so children will raise their hands. So I must see to it na yung room ng principal namin, pag walang laman, one by one, kinakausap ko sila. And sinishare ko yung ABC Salvation ko. So at the end of the year, pag tumanggap sila, alam ko na ma-follow up ko at the end of the year na medyo grown up talaga sila. So, we're just so thankful sa mga parents na they would say na parang this is where they see the school na talagang grabe yung values na so we impart that sa mga bata. So, yun everyday gospel with Jesus is being shared talaga everyday sa kanila.
Kasi every Wednesday we have chapel hour. So 2 years from now, I'll be resigning. Pero mas malungkot na masaya. I'll have time with my family. Tapos I'll have time sa ministry na makaka-Bible study na kami at sa mga bata tutukan ko. Kasi I've been working with CE for almost 20 years. So, nag-open ako dito sa Aklan. Tapos nung dumating si Shen, so I need to volunteer lang muna. Pero somebody took over sa directorship ko. And hopefully na pag-resign, we will see what, kakausapin ko yung national office na to put up, babalik ulit yung CEF. So, I will still be working as volunteer lang. Hindi ko na kaya na mag-ano. So, kaya nga, kasi sabi ng Lord na love yung commandment niya, pero she said na you need to spread out. Hindi tayo pwede yung Christian na sitting pretty lang. Kasi kasi yung life on earth is just temporary. You need to invest your time with Jesus, your talent, your skill. Kasi money is not enough. Kasi yung 10% tayo ibibigay natin pag wala tayong time, hindi tayo magpapagamit sa Panginoon. So, para sa akin yung time that I would invest in souls and tell others for Jesus, that is my riches kung someday na nandun ako sa langit. So, mawawala lang yung dito, hindi naman natin natin. So, yung akin na asahan. So, Galing naman ito. Ang pala katapos.